Yo, what's up guys? Usapang play to earn games na naman tayo. At sa video na to guys, pag-uusapan naman natin tong The Beacon. Kasi nga kaka-start lang ng play to airdrop to whitelist campaign nila at tinatawag nga nila itong The New Frontiers Quest. So kaninang madaling araw ay pinost ko naman dito naman sa X account ko. Nakaka-start nga lang nitong campaign, nitong The Beacon para nga dito sa play to airdrop nila. So make sure na naka-follow din kayo dito naman sa X profile ko guys. At huwag nyo kalimutan i-click din yung notification bell para lagi kayong updated sa mga project na tinitignan ko dito naman sa Web3. So sa video na to pag-uusapan naman natin ano ba tong The New Frontier Quest? Ano ba tong play to airdrop to whitelist? Bakit may whitelist? At ano yung mga airdrop na makukuha naman natin dito naman sa panibagong quest ng The Beacon? At meron nga itong total na 3-week duration guys. No? Ito namang phase 1. So phase 1 pa lang to ng The New Frontiers Quest. So magkakaroon ito ng phase 2 at phase 3 at yan nga lahat ang pag-uusapan naman natin. At syempre kung ano bang klaseng game itong The Beacon. So umpisa na agad natin guys. Intro muna tayo dito naman sa Beacon. So itong The Beacon guys no, isa itong dynamic roguelike action RPG na andito nga yan sa Arbitrum Network. At kung hindi kayo familiar sa Arbitrum Network, ang kailangan nyo lang gawin ay i-change nyo naman yung network nyo sa MetaMask from other networks to Arbitrum Network at ilalagay ko rin naman yung link na yan sa description sa baba para naman ay ma-add nyo. At ang pinaka-collection nga ng The Beacon guys no, andito naman yan sa Treasure DAO Marketplace. So ang gamit nating token dito para bumili ng mga NFTs, ito namang Magic Token. Pero hindi mo kailangan ng NFT para naman makasali dito naman sa Play to Airdrop nila. So puntahan naman natin paano ba mag-start dito naman sa Play to Airdrop. So una guys, click nyo naman yung referral link ko, ilalagay ko sa description sa baba. Ayan, nakalagay din yan dito naman sa X. At mapupunta nga tayo dito naman sa website ng The New Frontiers Quest at kailangan lang natin mag-login using yung Twitter account. Pero dito naman sa start ng quest guys no, meron silang mga nilagay na mga countermeasure para naman sa mga bot. So yung mga bagong gawang mga Twitter account baka magka-problema kayo sa pag-login. At yung inuuna nga nila dito ay ito namang mga account na 3 months old at meron nga mga followers or meron ng mga activity dito naman sa Twitter. Pero bibigyan doon nila ng pansin yung mga bagong mga accounts na hindi naman mga bot in the near future. So inaayos pa lang nila yan. At meron pa naman tayong 3 weeks para naman laruin itong pinaka-quest nila. So login tayo dito guys no using our Twitter account. Yan. So nakalagin na tayo. Continue natin. Pwede ba music or sound effects? Huwag na nating lagyan ng music siguro. Ayan guys. So andito na tayo sa pinaka-quest board nitong The New Frontiers Quest. Itong quest board guys, ito naman yung pinaka-map natin kung anong mga quest ang gagawin natin para naman makakuha tayo ng mga pa-airdrop at makakuha din tayo nitong pinaka-whitelist nila. At mamaya explain ko nga yan kung ano yan. So dito guys makikita natin meron tayong main quest line. Itong main quest line, ito tong line na nasa gitna, yung mga malalaking mga square na yan. Yan yung main quest line. Ang purpose ng main quest line guys ay pag natapos mo yan, ay magkakaroon ka naman ng chance para naman sa Rite of Passage whitelist. So para makamint tayo ng mga Rite of Passage ay kailangan natin ma-whitelist at kailangan nga natin tapusin ito namang main quest line na yan. Pero chance lang din yung binibigay dyan kasi sa dami ng mga players na for sure sasali dito, syempre hindi mabibigyan lahat, pero at least meron tayong mas mataas na chance pag natapos natin tong main quest line. So kung gusto natin ng whitelist para naman sa Rite of Passage na yan, kailangan natin tapusin itong main quest line na yan. Tapos itong Rite of Passage NFT na to guys, after nating ma-mint, ito naman yung gagamitin natin para naman ma-fully access naman natin yung gaganapin naman na phase 2 nitong mga quest at phase 3. And aside from that, sa access na yan ay meron din yung mga token allocation para naman sa token nitong Beacon mismo. So magkakaroon tayo ng airdrop ng mga token nila galing dito kung meron kayong Rite of Passage. At itong Rite of Passage na yan, yan din naman magiging susi natin para makapasok tayo dito naman sa phase 2 and phase 3 nitong questing. So yung main quest line na yan, ayan naman yung tinatawag nila na social quest. Ibig sabihin ay ang kailangan mo ditong gawin, mag-connect sa Twitter, mag-post sa Twitter, di ba? Mag-connect sa Discord. So more on social naman yung mga main quest line na yan. Ngayon kung makikita natin dito sa taas at sa baba guys, meron tayong mga sideline quest. Itong mga sideline quest, iba naman yung purpose. Itong nasa taas muna ng mga sideline quest, yung mga maliliit na box na yan sa taas, yung mga quest na yan guys, pag pinasok natin yan, yan naman yung mga lore or storyline side nitong The Beacon. So itong nasa taas lahat, story quest yan. Diyan natin malalaman yung mga lore about naman dito sa The Beacon, kung ano bang mga backstory nito, di ba? Diyan natin malalaman sa storylines na yan. Dito naman sa baba, another mga sideline quest guys, at dito naman yung mga combat quest. Dito naman makikipaglaban tayo sa mga dungeons at yun nga ini-introduce sa atin ang iba-ibang klaseng mga enemies dito naman sa game. Pero yung parehas na mga sideline quest na yan ay magbibigay naman sa atin yan ng mga prestige points.
So yun yung reward na makukuha natin sa pag-complete ng mga side quest na yan. Yung mga prestige points na yan guys, under naman dito ng chest, pwede nating i-click, or dito naman sa taas, meron tayong mga chest na pwedeng i-open na pag napunuan nga natin yan, ay magkakaroon tayo ng chance na makapag-open ng chest. So makikita nyo, 3 times na ako nag-open ng chest at yun nga, napuno ko na yan 3 times sa pagtapos nga nung mga sideline quest na yon at nakakuha nga ako ng mga prestige points. Ito namang nasa loob ng chest na yan guys, meron silang mga iba-ibang klaseng mga rewards. Meron silang mga rare medallion dito, meron silang mga Arbitrum token rewards, at meron din naman silang cosmetic rewards. So parang NFT ito so parang exclusive limited NFTs to. Ito namang mga cosmetics na to, at pwede rin naman tayo makakuha ng mga prestige points din dito rin sa mga loot. So pag-uusapan natin yung mga rewards na yan, unahin natin itong medallion guys. Itong medallion, ito naman yung mga token allocation para naman sa airdrop na gaganapin. So mas maganda yung medallion mo, mas marami kang token na makukuha pagdating naman sa airdrop, yung pinaka token nitong The Beacon. So yun yung pinaka holy grail nitong mga rewards na makukuha natin. At ang pangalawa naman, ito namang Arbitrum token. So ang Arbitrum token ngayon guys, nasa around same price naman siya na $1 So pag nakakuha ka nitong pinakamataas na Arbitrum reward is 1,000 token, ay meron ka ng mahigit 50,000 pesos naman pag nakuha mo yan. So mga tokens yan meron silang 10 tokens, 50, 100, and 1,000. And syempre next, itong prestige points na babalik lang din para maka-open ulit tayo ng mga chest. At meron din yung iba-ibang mga rarities. And lastly guys, ito namang cosmetics nila na pwedeng suotin ng mga characters natin dito naman sa games. So yun yung ma-open natin dito naman sa chest. So itong chest talaga guys, yan talaga yung pinakabasihan natin kung malaking ba yung airdrop na makukuha natin or konti, kung maswerte tayo o konti. At yun nga, ma-open natin yung mga chest na yan pag marami tayo mga prestige points na makukuha naman natin dito naman sa pag-quest ng mga sideline. Pero kung ang gusto naman natin, yung pinaka rite of passage, dito naman yan sa main quest line, na yung rite of passage whitelist na yan, yan naman yung gagamitin natin para makapag-mint ng rite of passage na meron ding token allocation at access para naman sa phase 2 at phase 3. Kasi matatapos tong phase 1 na to, next naman daw nila agad, siguro ilang weeks lang, magsa-start na kaagad ito namang phase 2. Ngayon, aside naman dito sa side quest lines, meron din naman tayong referral. So maraming salamat sa mga referral ko na pumasok sa akin yan. Basahin nyo na lang yung mga pangalan nyo dyan. And yun nga guys, please support. Ilalagay ko rin naman yung link sa description sa baba. At pagka ginamit nyo naman yung link na yan, magkakaroon kayo ng mga bonus points. At yun nga, kayo din, pag naglalaro na kayo, pwede rin naman kayong gumawa ng sarili nyong referral para nga ay mabigay nyo rin yung mga kaibigan nyo na maglaro nitong game. At yun nga guys, pag natapos nila yung mga quest na yan, ay magkakaroon naman tayo ng points. So mayroon tayong ma-earn na percentage doon sa ma-earn nilang points. So parehas win-win situation to sa nagbigay ng referral at gumamit nga ng referral. At yun nga guys, puro pending pa lang to kasi hindi pa tapos yung questing, So pag natapos yung questing, tsaka naman lalabas yung mga points na yan. So yun yung mga dapat nating tignan dito naman sa play to airdrop na to. Mas maraming prestige points, mas maganda para mas marami tayong ma-open na chest. At yung mga makukuha natin sa chest, yan naman yung magdi-determine kung mataas ba yung kikitain natin sa pagdating naman ng token airdrop naman itong game. So yun yung kabuong information about naman dito sa phase 1. Yung phase 2 at phase 3, wag muna natin pag-usapan. Siguro sa may ibang video na yan. At pag-usapan naman natin, ano ba mga benefit pag meron ka nitong mga NFT nitong The Beacon. Sabi ko nga kanina, di ba, hindi kailangan ng NFT para makasali doon sa play to airdrop. Pero meron din namang mga benefits itong mga holder ng mga NFTs nila. Unahin natin guys, ito namang mga pets. Itong mga pets ay automatic magkakaroon ka ng whitelist para nga dito sa rite of passage. Magkakaroon ka naman ng token allocation at magkakaroon ka ng rite of passage NFT pag meron ka nitong mga pets na to. Pero medyo mahal yung price ng pets ngayon. Tumaas na siya after the announcement. Nasa around more or less 60,000 pesos na to. So mataas na siya Kaya hindi na rin ako nakakuha nitong mga pets. Pero yun nga, ay sure ka naman na magkakaroon ka ng token allocation at meron din mga extra chests silang ibibigay para naman sa mga pets owner. Kaya yung mga whales naman dito sa game ay nag-hoard na ng mga pets. Next naman natin, meron tayong mga founding characters. Itong mga founding characters naman, pagdating ng week 2, next week nga yan guys, mag-open sila ng mga bagong dungeon na meron tayong mga reward sa loob ng dungeon na yan. So 4 dungeon every week yan, week 2 and week 3. So merong in total na 8 dungeons na pwede nating pasukin for each founding characters NFT natin, at makakapag-open din tayo ng mga chest na pwede naman nating idagdag yung mga makukuha natin dun sa chest na yon, dun naman sa New Frontiers quest line natin. So magkakaroon tayo ng mga points din, at yun nga guys, parang nag-open ka rin ng mga chest galing nga dito sa New Frontiers quest pag meron ka nitong mga founding characters na to. So dagdag loot pa to, at meron ding mga NFT sa loob pag naka-open naman tayo ng chest dito naman sa mga dungeons na to. So exclusive po yan para naman sa mga founding characters, pero
pwede rin naman daw i-explore yan ng mga walang mga founding characters, yung mga dungeons na yan. Kaso nga lang, hindi natin makukuha yung laman ng chest. So next week na po yan, sa week 2, dito namang campaign nila. And lastly naman, sa mga collections nila, mayroon silang mga items. So itong mga items guys, ay wala itong kinalaman sa campaign na quest guys. No? Ito yung mga items na makukuha natin sa mga dungeons. So mga NFTs din naman yung makukuha natin sa mga dungeons at pwede nating ibenta dito naman sa marketplace. At dahil nga mayroon tong bahay, ito namang mga characters natin. So pagka gumawa ka dito ng account, magkakaroon ka ng mga apartment ayan, na nakalink naman doon naman sa character mo. At yun nga guys, yung mga makukuha nating mga items, yan, zoom in lang natin, ay pwede mong ipang decorate dito sa bahay mo. So kung mahilig kayo sa mga ganyan sa pag-decorate, makukuha nyo yung mga items na yan sa marketplace or sa mga dungeon. At yun din guys, yung makukuha nating mga items sa mga dungeons, pwede rin nating ibenta yan sa marketplace. Pero walang kinalaman yan sa campaign ngayon. At yun nga, sa mga cosmetics yan para masuot ng characters natin or pampaganda dito naman sa bahay. At yun nga, marami din bumibili ng mga items. At marami pang mga feature na ilalabas doon nila guys, no? Meron sila mga, ito nga, mga multiplayer. Pero ang pinaka game loop naman itong laro ay PvE content, build your home and social. Kasi nga ay magkakaroon din ito ng multiplayer. At yun nga, start na ng phase 1 itong play to airdrop nila. So very early tayo ngayon guys, no? At yung mga iba pang information siguro ilalabas ko na lang dyan naman sa X account ko or sa mga next video naman natin. So I think hanggang dyan lang muna yung video natin. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang play to earn games. Paki-like na rin po at share itong video. See ya guys!